ng mga netizens, doon po nagkaroon ng pagkukulang, kaya ang tingin marahil nagkakaroon ng pagkakaroon ng bias. Hindi ko rin po inaalis at ginagalang ko rin po yung mga opinion ng netizen kung ano man yung kanilang observation. Pero sana po, bigyan din po natin ng benefit of the doubt si Senator Bato. Dahil ito, no, pagpasalamat na lamang po natin siguro na na-push through itong investigation. Kasi po, sa experience namin kanina, kahit kanina, akala namin hindi matutuloy. May nakarating nga po sa akin. Akala namin walang senador na dadating. Oh, tapos may hearing pa ron si Senator Bato sa kabilang committee. Kaya ang namin, naku, baka hindi na matuloy. Kaya yun po yung Kaya bukod pa ron sa mga lumalabas na report sa social media na ang sinasabi, hinaharang yung pagkakaroon ng Senate investigation. Kaya isa po yung, kaya nga sabi ko, sana matuloy. Kasi matagal ko na din pong inaantay itong pagkakataon na ito para once and for all talagang iparating ng harap-harapan sa mga taga-PIDEA kung ano yung pagkukulang nila sa mandato nila. Yun po. Yes. So, yes, ganun, gusto ko lang po linawin, baka hindi nyo pa rin nabasa, for sure, kasi fresh from the Senate kayo, Mr. Morales, ang eksakto po kasing pinost ko doon, habang nag-hearing kayo, which is tinag ko si Senator Bato, siguro nag-ping yung kanyang phone, ang sabi ko lang naman doon is asking him na, Senator Bato, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. Sabi ko, my God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Liza? Sabi ko, magtatanong na ba ako? Wala naman po akong inakusa sa kanya. But anyway, nasagot ko na yan. Pero just sa kalinawan lang, mag-a-agree po kayo na naintindihan niyo po yung nararamdaman ko at ng mga netizens na dapat doon pa lang sa sinabi ninyo na doon sa dokumento, ito nga yung authority to operate at saka yung pre-op ay may naka-attach na pictures. Ako kasi kahit hindi po ako investigador ng PIDEA o ng NBI o kung ano pa man, investigador lang naman ako dito sa social media, nakulangan talaga ako kasi dapat may sundot yun na Mr. Morales. Ano ba yung sinasabi mong 5 picture? Pwede mo bang pakipaliwanag sa amin? Ano yung 5 picture? Doon ba sa 5 picture na yon? Nandoon si Bongbong Marcos Jr. Doon sa litrato na yon na siya ba talaga ay sumisingot? Yung Bongbong Marcos Jr. ba na nakita mo sa litrato, yun ba yung Bongbong Marcos na presidente ngayon? Mag-a-agree po ba kayo dyan, Mr. Morales? Opo, yung sa palagay ko, yun po yung nakita ng nakita ng mga netizens na nagkaroon ng follow-through doon sa Pero siguro po sa susunod na hearing, pwede po na maaring baka na overlook lang nung nung legislator o nung senador, buting senador na kasi unang-una sa tingin ko sa kanya medyo pagod Yes, pwede rin yun. Dahil ang lagari siya doon sa kabila at nag-iisa siya. Kumbaga, mahirap lahat nakaatang sa kanya. Nakaatang sa kanya. Mahirap po talagang mag-conduct ng isang hearing na napakaraming resource persons na tapos ikaw lang yung ikaw lang yung magpo-preside. Ikaw yung presiding officer, ikaw rin yung member ng committee. Kumbaga, kaya siguro sa sa susunod na hearing maaring matakil. At ang isa po doon sa gusto ko na maimbitahan sana kung maaari yung presensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni Pangulong Marcos at kung kung talagang siya at si Maricel Soriano. Kung sino yung mga subject doon sa doon sa naturang PIDEA report. Kasi
kanina, bagamat dinideny, pilit ng PIDEA, kaya nga sabi ko nga doon sa dati kong hepe, gusto mo, di ano na natin, di ba? Ano ko sa kanya, binibigay ko sa kanya yung floor para siya na yung magsabi na, na yun yun yung ano po, no? Yes. Mr. Morales kasi, napansin ko nga yun kanina, na yung si Director Francia, na dati yung kasamahan, ay nung una, ay itinatanggi niya na kayo ay nag-usap. But later on, sinabi niya na nag-usap kayo pero hindi niya matandaan. Na nung yung sinabi niya, tama ba yung pagkaalala ko, na sinabi niya sa'yo, nung nalaman nga itong PIDEA leaks na to, na itanggi na lang natin. Opo. Tama po ba ang pagkatanda ko? Opo, kasi nung Ano ba nangyari? April 2, nung ano po, no, bali yung binanggit niyang pangalan kanina na ano, no, kasamahan namin, pinuntahan po siya sa ano, no, opisina niya. At yung nga, dahil nga pinakita muna sa akin yung ano dahil yung nga yung nung nakita ko yung ano, no, video, no, na pinadala sa akin, yung nga ako nagulat. Kaya sabi ko sa kanya na ano, kaya sabi niya, hindi, deny na lang natin yan para hindi magulo. Sabi ko, ha? Sabi ko ganun. Ako dideny ko yan. Pero ikaw sabi ni nasa labas Director Francia. Ikaw nasa labas ako. Nandito pa Nasa kami. loob. Hindi, mahirap yan. Ano na lang natin yan, boss. Kasi tawagan namin, boss. I-deny na lang natin yan. Hindi, mahirap kasi kung ano yan, magulo, para wala nang gulo. Ganun. Kaya, doon pa lang, pinamumukha ko talaga kay Director General Lasso na mukhang talagang hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa paligid niya. Kasi mismong ipinipresenta niya na tao, hindi niya alam, kausap ako. Yes. At nagsasabi na i-deny na lang. Sa akin, paano ko i-deny? Ikaw hindi ka nakapirma, ako nakapirma. Paano na ako? Diba? Yung sinasabi niya, hindi, isa lang nakakaalam yan eh. Hindi sana alam nung ano, kagaya yung sinasabi, imposible hindi alam daw ng director. Sa panahon mo, oo. Nung panahon na yun, hindi ganun yun. Diba? Kagaya yan, hindi pa pwede ako kikilos na hindi alam ng boss, imposible naman yun. Bakit sasabihin ng boss na i-deny namin? Kung ang PIDEA documents hindi nag-exist, ano yung i-deny? Exactly. Diba? Ano yung i-deny kung AI, 'di ba? Kung AI. Oo. Alam niyo no, sa ano no, sa speakerphone na magkausap siya, naka-speakerphone eh. Nung kausap ko siya no, na nadidinig, na sumasagot siya eh. Sasabihin niya hindi siya sumagot sa akin. Ay hindi niya ako nakausap. Sumasagot siya. Sumasagot siya. Siya yung kausap ko. No, Mr. Morales, kasi nung una nga dininay niya, tapos later on, inadmit niya. Tapos tatlo kayo nag-usap. May pinangalanan siyang tao. At April 2. At sir, April 2 ka daw, April 2 of this year. Like, halos isang buwan na nakalipas, tama? April 2, yung araw na ipadala sa akin nung vlog ko. Oo, yung kopya nung kasi nung mapanood ko yun, kakain ako nun, hindi na nga ako nakakain. Nanlamig talaga ako. Alam nila, sinabi ko, humigit ko mulang 3 minuto kaming nag-usap. I-deny na lang natin para hindi magulo. Wala. Hindi ako, di-deny ko yan. Wala. Walang yun ang sabi niya. Dahil ba Bongbong Marcos? Dahil ba Bongbong Marcos yung subject? Yung sangkot, yung subject is presidente. Kagaya niyan. Yun kagaya si Director General Lasso, hindi ko naman maintindihan itong alagad ng batas na ito. Kung ano ba ito eh. Diba? Kaya nga sabi ko, alagad ng butas nila, hindi nila ginagawa. Sir, gusto ko lang malinawan, etong si Director Francia, okay, hindi mo to napangalanan nung first interview natin, kanina ko lang nakita sa Senate. Nung gabi ba, nung March 10 and March 11, nandoon ang presensya niya nung ginagawa mo itong itong operation to operate tsaka pre-op? Hindi ko matandaan eh. Pero
kung hindi, kasi usually, no, pagka andun siya o ano, hindi ko na matandaan eh, dahil sa, naaano kasi yung memory ko, dahil sa dami rin ng mga operation at mga Okay. kinandak namin, ano, may mga pagkakataon na pagka magsasabi ako sa kanya, tatawagan ko siya. Kasi same boss mo. Boss, oo, boss, Mm. may trabaho, ganito. Yun naman Okay. yun. Or, pag sinabi niya i-form mo, usually sa amin, ano, pagka ano, ipo-form mo na lang yung director eh. Marami Okay. yan. Doon sa mga compilation ng ano, no, PIDEA pre-operation report, makikita naman yan, ano, total dala nila. Makikita ron na ano na minsan pinopor din yung pirma ng director Mhm. sa level naman ng Four. division chief o kaya nung team leader, ganun din. Basta inauthorize ka naman. O ano yun lang, basta may lakad. Yun naman yun eh. Ngayon sa kanya ako, sa akin, hindi pa pwede na ano, kaya nga, sabi ko sa iyo, ano, sasabihin na natin. Tanong ko siya talaga eh. Oo. Kasi, yung pagsasalita ko sa kanya ng ganon, ibig sabihin, no holds bar. Mhm. Kasi, maaring bukod dyan, may lumutang pang ibang istorya o issue. Ibang ebidensya. Ibang istorya. Kaya nga, ako, sa totoo lang, naaawa nga ako sa kanila. Wag Mhm. sana silang magpagamit. Totoo naman sabi ni Senador Bato eh, may mga isip yan, mga nag-aral yan. Pero huwag naman Yes. sana kayo magpagamit. Di ba? Oo, hindi kayo under duress. So ngayon, nasasabi nyo yan. Later on, pag alis ni DJ Lasso, kung ano-ano sasabihin nyo pag wala na yan. Oo. So, Diba? ako nakikita ko natatakot din. Natatakot Oo. din talaga ito mga to kasi sabi mo nga, maapektuhan yung hapagkainan nila, yung pamilya nila. Pero po sa pagkakilala mo dito kay Director Francia, ano siyang klaseng tao? Mabuti ba siyang kaibigan? Mabuti siyang boss? Okay naman. Ang sa amin, ano, marami kaming pinagsamahan Okay. na sa amin na lang. Okay Bilang mga ahente, sa amin na lang. Kaya nga sabi Okay. ko, ano, sasabihin ko na ba? Kaya nga ang tanong ko sa kanya, ano, sasabihin ko na ba? O ikaw ang magsasabi? Kasi Parang pag ako binibigyan ang mo siya. magsasabi, baka iba masabi ko na hindi niya napaghandaan. Okay. Nirerespeto ko hanggang ngayon, ginagalang ko yung pagkakaibigan namin. Ayokong dumating dun sa point na malaman ng publiko yung iba pa. Wow. Na ano, no? Naku, Na mga napagsamahan sir. namin. Sir, mako-curious na naman ang publiko niyan. But anyway, so kami po dito, no, Kaya mga nga, netizen. ako ma'am, ano, kaya nga dito lang sa ano na to, kasi maraming ano eh, kaya nga ako binibigay ko sa kanya kanina. Andyan kayo, alam nyo naman ang totoo. Diba? Yeah. Andyan naman, nagpapagamit kayo. Diba ako, sabi ko nga, naiintindihan ko yung pinanggagalingan ninyo. Alam nyo naman na may ganyan eh. Kasi sir, Diba? obviously, based dito sa mga informanting na nagre-report sa atin, tama din yung statement ninyo na kapag nagsabi sila ng totoo, ipapatapon sila. Papatapon talaga sila ni Lazo. Ito coming from my statement, not from you. Opo. Kasi ako personally, marami nagsusumbong sa akin at may mga pinakita po akong sandamakmak na dokumento na mga taong pinatatapon ni Lazo kapag nag-resist sa kanya at umayon sa tama. Nakita niyo pa po ganito kakapal na ito? Ito po, nakita niyo yan. Ang dami po yan mga... Yung nga po, yung kagaya kanina, hindi ko huna itanong, yung kagaya kay Peter Lim, paano napunta sa inyo? Di ba? Yes. Yung sulat niya doon Yung- sa ambassador, ano? Oo. Isa pa yun. Sa transnational crime. Para Kumbaga sa i-list ano no, kaya nga ang sinasabi ni Gerald Lasso, sinungaling ka, ganito ka, mayroong bad record ka, yun ba? Napaka-superficial nung kanyang, natatawa na lang nga ako doon sa kanyang mga hindi niya
kontrahin yung issue. Hindi yung issue, kundi ang ginagawa niya kanina is character assassination. Exactly. Hindi niya harapin kung ano yung tunay na issue. Ano ba trabaho mo diyan? 'Di ba drug enforcer ka? Mhm. 'Di ba? Ikaw yung lead agency na mag-enforce ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bakit pa character assassination ang banat mo sa akin? Nire-report na merong alleged drug o substance, illegal drugs abuse. Anong ginagawa mo? Wala. Yung parang doon sa kanina, sayang din, wala ng follow through, no? Which Yun part doon po? sa 2 minutes na Yes. drug testing. Wala hindi man lang sila, ngayon sasabihin niya, nagpatawag na raw sila, ganyan. Kagaya Oo. sa akin, sumulat ako, ang ginawa niya, nagpakandak siya raw ng investigation. Ba't di mo ako tinawag? Yes. Sir, kasama yun sa sulat nyo sa kanya, yung issue na yun, ni-raise mo yung issue na yun, na imbestigahan itong 2-minute drug testing. Actually, yun din po yung kinagagalit kasi, sir, ng taong bayan. Hindi din kami masisisi ni Senator Bato. Again, Senator Bato, I know you're watching, your friends, your family, no? Kami po ay hindi mo kaaway. Kami ay mga nanonood at nakikinig at meron din kaming sariling pakiramdam at may mga opinyon na dapat ito'y nasundutan. And ahead of time, nag-forward na si Mr. Morales na isa na ni-raise na ito yung 2-minute drug testing ni Marcos Jr. Pero walang ginawa si Lazo. Dapat pinatawag ang St. Luke's. Yung mga doktor, tama ba ako, sir? Kasi dapat kasabay din na yung mga doktor dun eh. Tama po. Kailan lang yan? Fresh pa yan. Baka meron pa nga silang CCTV footage. Yeah. Baka meron pa silang mga logbook. Kasi yung mga ganyan, kumbaga sa bago ka, pagka ka, may mga logbook yan eh. Diba? May mga proseso. Yung na yan. Kaya nagtataka ako doon, ba't wala silang ginagawa? Dahil nga ba, isang Bongbong Marcos yung involved. Diba? Sa batas wala naman sinasabi na unang-una hindi naman siya hindi naman siya kakasuhan eh. Hindi naman kakasuhan ng presidente. Kasi may immunity ang siya ngayon. Ang test ba merong immunity? Wala namang immunity ang Wala test. immunity. Exactly. Wala eh. Diba? Yun ang Kaya kagaya diyan, diba? Bakit hindi mo pabulaanan yung sinasabi, yung report na yan ng isang confidential informant? Sa akin sabi ko nga ito trabaho lang. Bakit sila nanggigigil sa akin? Nagtataka talaga ako sa gesture ng PIDEA, particular si Director General Lasso. Sa halip na, halika, ano ba yung sinasabi mo? Diba? Pag-usapan natin na. Ito, ano nito, diba? O, diba? Imbestigahan natin to. Imbestigahan natin. Kung talagang, Impatawag natin si Marcos Jr. Kasi investigation naman po eh. Sinungaling ako. Diba? Bakit? Siya ba hindi nakakasuhan? Nung pulis ba siya, hindi ba siya nakaranas ng kaso? Ayun na nga, sir. Sa intro pa lang po niya ay character assassination. Actually, it's irrelevant. Okay? Dahil ang question ko, galing na rin po ito kay Lazo doon sa kanyang introduction na ikaw ay nasasangkot sa mga kaso pero ito ay dismissed at acquitted. So, ibig sabihin, walang katuturan yung kaso yun kasi na-dismiss at na-acquit po kayo. Meron po ba kayong conviction? Wala. See? Mga kababayan, narinig ninyo. So, kaya nga napakamali na ididiin niya na si Morales ay kinasuhan, pero wala kayong conviction. At coming from his mouth na ikaw ay dismissed at acquitted. So, ako, sabi ko nga, dismiss ako sa administrative. Na-dismiss ako. Talagang ako, hindi ko pinagsisisihan yung ginawa ko. Kasi bilang alagad ng batas, ginawa ko lang yung tama. Yeah. Ginawa ko. Kasi nirespeto ko yung karapatang pantao nung taong pinakulong ng PIDEA na wala namang kasalanan. Yeah. Yung ang pinakikita ko kanina na dokumento na 3 kaming nakapirmang ahente at yung abogado sa likod na si Director Hill Pabilona, siya yung nag-administer ng oath. Pirmado siya. Siya mismo magpapatunay na siya yung nagpanumpa sa 2 kong kasamang ahente at sa akin.
ito yung mga irregularities na nangyayari noon sa PIDEA. Hindi nga nila inintindi yun. Mas Hindi binigyan masagot. nila ng ano yung ako eh. Ako yung pinindaw nila dahil siguro ako ngayon pa lang nabubuo sa akin. Nabubuo yung paniniwala ko na maaring may kinalaman itong mga PIDEA report na may kaugnayan doon sa sinasabi ng confidential informant na si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano, yung itinuturo na sumisinghot Ng white powdery ng substance. white powdery substance na naandun sa litrato. Maari ito yung mga dahilan kung bakit ganito ngayon yung ginagawa nila sa akin. Trabaho nila yan. Sila yung ano, bakit hindi na lang sila mag-imbestiga tungkol sa drugs? Ba't ako? Yun nga po. Diba? Sir, isa pa sa kapuna-puna doon sa Senate hearing, actually talagang ano binroadcast ko po yun dito sa channel ko couple of days ago na pinwersa ni Moro Berhilio Lazo, the PIDEA director, PIDEA chief, okay? Ang mga testigo, pinapirma niya forcibly ng sworn statement para pasinungalingan ang itong ginawa mo na authority to operate at saka pre-op. Pero nakakatawa po at naging sarswela nga, sabi ng taong bayan, kasi yung 4 na babaeng yon, mga agents po yun, tama? Mm-hmm. Nung tinanong na po sila ni Senator Bato, kung present ba sila doon, kung saan nandoon ang confidential informant nang kinukuhaan mo ng statement at you turned it to sworn statement. Ang sabi po nila lahat, wala. Yung nga po Paano eh. po magiging- Yung po yung sinasabi natin na kumukuha siya ng testigo, ito yung mga natutulog sa bahay. Yes, Natutulog. kasi inamin nila na nasa Oo, kasi wala sila doon dapat kukuha siya ng testigo yung nakawitness mismo dun sa pangyayari. Kaya nga ako, malinaw naman na sinasabi ko para ma-determine natin kung sino nandiyan. Nakalagay naman po yan sa mga affidavit. Nakasite po doon kung sino ang nandun. Kaso sir, Yun po yun. ipinagdidiinan ni Lazo, okay, na wala daw po yung dokumento doon. Itong original nito, wala doon at yung attached pictures, 5 pictures and the sworn statement. So, sa tingin ninyo, ano nangyari doon? Kasi, tinaya nyo yung buhay ninyo, lumabas kayo na hindi kayo nakamaskara, ang sabi nyo nga po, retired na kayo, nanahimik na kayo, bigla na lang kayong nadamay dito because na-expose ko and na-expose ko yung impormasyon. Hindi sa po tingin ako, nyo- hindi po ako retired. Tinanggal po ako. Tinanggal. Okay, sorry. Yan, tinanggal po kayo. Tama, malinaw tayo dyan. So, tinanggal kayo kasi pinag-initan kayo dahil sa tingin ko, dahil tama yung ginagawa ninyo at dahil dito sa mga trabaho na ginawa ninyo and also yung mga subject is talagang mga kilalang tao. So, ang tanong, saan napunta yung sworn statement, itong original copy na ito, at yung mga pictures? Kasi ipinagdiinan ni Lazo sa Senate na wala daw talaga ang dokumentong yon. Pero, okay, gustong i-deny nung inyong dating boss. Yung nga po eh. Sinasabi niya, wala, hindi na nag-exist. Pero sabi ng boss ko, ni Director Francia, i-deny na lang natin. I-deny na lang natin. Basta ako, i-deny ko yan. Sabi niya. Hindi nag-exist. Kaya nga, sabi ko, nagkausap kami. Hindi kami nagkakausap. Tapos later on, nagkausap na. Kaya nga, sabi ko, mukhang nagkamali si Director General Lasso sa pagpipresenta dun sa kanyang director ng investigation dahil hindi niya alam na nag-uusap kami. Na nagkaroon kami ng pag-uusap patungkol dyan sa mga dokumento na yan. I-deny na lang natin yan, boss. Magkakagulo lang. Magkakagulo. Sa parte ko naman, i-deny mo kung hindi ikaw ang nakapirma. Ako naman ang mapipin down. Ano to? Inilalaglag mo ko, iniiwan mo ko sa ere. Diba? Sir, so hanggang sa mga panahong ito, at kanina doon sa Senate, di ba, pinaninindigan ninyo sa sarili ninyo na talagang noong March 2012,
ay naudlot ang pagre-raid kay Marcos Jr., kay Bongbong Marcos at kay Maricel Soriano doon sa 46C. Dahil Opo. mismo kinlarify din, inilinaw din ni Lazo na yung mga sasakyan na ginamit ay sasakyan mo. So, Opo. pinanindigan po ninyo. Opo, pinaninindigan ko. Katulad nga po kanina, kaninong sasakyan. Kaya nga ako mismo, yung sasakyan ko na lang yung in-identify ko eh. Oo. Yung sasakyan ni, in-identify ni Director General Lasso kung kanino. Ibig sabihin, yung mga nandun na, talagang sasakyan. Saka mo naman makakita na, 10 taon na nakakaraan. Kahit ako nga, yung number ng telepono, hindi ko nga alam kung ano. Kaya nga nung makakita ko, ay, saan yan? Yung noon na, yung postpaid yun eh. Yung telepono na yun. Kaya, opo, sige po. Go ahead, sir. Nawala sa isip ko. Okay. So, sorry. So, kaya nga yung sinasabi ni Lazo noon, nung una ko nilabas ang dokumento, na ito ay AI generated or artificial intelligence na gawa-gawa ni Maharlika. Alam mo, kung matino ang taong ito, paano ko naman malaman yung plate number ng kotse nyo at phone number nyo, by the way? Kung ito ay AI, kung ito ay computer generated, di po ba? Kaya nga po eh. Kaya nga, yun, imposible namang invento na pag sabay-sabahin yung mga kotse namin doon, andun yung ko. At saka, kahit ako, nung makita ko yung pangalan ng subject, patay ako to. Tapos may takip, buntot. Sabi niya, boss, hindi ko pirma yan. Sabi pa nga niya, hindi ko pirma. O may buntot, hindi rin pirma ni Boss Marv yan, sabi niya. Tapos sabi ko, naaalala ko na to, sabi ko. Patay. Sabi ko, putres na to. Sabi putres ko, na Maharlika to. sabi ko, hindi. May binanggit akong pangalan ng putres. Talaga nagdala to ng kamalasan talaga dito sabi ko. Ngayon, sabi, hindi, ganito na lang. Deny na lang natin yan. Deny na lang natin. Madali lang naman yan. Deny na lang natin yan. Sabi niya, para hindi magulo. Ako, di-deny ko yan. Wala yan. O, di tapos, ngayon, ang ang assumption nila, sinagot na ni DG, hindi na pinansin ni DG. Pero ako, after 5 days, 7, di talaga ako mapakali, kinausap ko nga pamilya ko eh. Magsabi ka na ng totoo. Kasi, kung susundin mo yung nila, i-deny mo, paano kung biglang merong magpatotoo niyan? Di ikaw na naman ang kawawa. Okay. So, ginawa ko, sumulat ako kay Director General Lasso. Sinabi ko, sumulat ako, kuya, wag mo munang ipapatala. Hindi. Sabi ko na, nabigay mo na. Patay. Sino po nagsabi nun na nagtanong sa'yo na naibigay mo na? Pagkakaloob ko yan sa Senado. Okay. Understandable, sir. So, dun po sa Kasi, family niyo. yun pala, sabi ko nandun lang naman yun, yung na yan. Naman sinabi ko. Kaya, ako naman, mukhang itong si Director General Lasso na hindi niya alam na nagkakaroon kami ng communication patungkol dito sa dokumento. Kaya yung kanyang ipipresenta, nawawaw mali siya. Yun Sir, yung alam nyo, kaya ang hirap patunayan, nakakatakot din, sinungalingan kasi yung sabihin niya na wala yan, hindi yan, peke yan. Ganun ang sinungaling yan. Tingnan nyo sa pagtatanggol niya kay Pangulong Marcos na doon sa involvement dito sa illegal drugs. Sinungaling yan. Di ba? Maraming record yan. Maraming ganito yan. Di ba? Ako yung investigador eh. Kung ba ako nag-investiga, sinungaling na ako. Kung ako ba yung ganun na lang. Yun eh. Bakit di niya tanungin ngayon yung isa ron sa kanyang service director? Nakakausap pala kay ni Morales, hindi mo sinasabi sa akin. O ngayon, inaano ka ni Morales, dineder ka. O ano sasabihin na ba natin? No. O ano yung sasabihin mo? Ano yung sasabihin nyo? O, nasabi niya, itinay na lang natin. O, ano nang nangyari?
Yes, syempre, understandable naman yun, Mr. Morales, ano? Na alam naman ng taong bayan na talagang kailangang protektahan ni Lazo kasi nga si Marcos Jr. ang nag-appoint sa kanya. At sa part naman ni Mr. Director Francia, sabi ko kanina, nakakatakot din para sa part niya kasi baka bigla na lang siyang itapon sa bundok ng hibok-hibok ni Lazo. Siguro tututukan din natin yan na baka ngayon nalaman niya na nag-uusap kayo kasi magkasama kayo dati at ito yung mga statement, ito yung mga dialogo ninyo, like sabi mo kanina, like nag-usap kayo ng more than 3 minutes na sinasabi ni Francia na i-deny na lang natin ito. So, nakakakaba din sa part ni Francia na baka nga tanggalin siya o itapon siya. But anyway, babantayan natin yan. At ang Alam mo sinasabi na sa totoo lang, maputol, Go ahead, sir. maawa ako sa kanya, no? Kaya lang, yung hinihingi talaga ng sitwasyon at pagkakataon. Mm-mm. Sana, hindi na lang siya nagpagamit, ano? Sana hindi na lang Yes. siya nagpagamit para hindi kami nauwi doon sa ganun. Kung nakita nyo naman kanina, pagkatapos ng hearing, yung mga ahente, pati including si Director Francia, no, ano pa kami. Talagang, ano naman, wala namang ako naiintindihan ko sila. Siguro naman naiintindihan din nila ako. Doon sa, kung dumating man kami doon sa sitwasyon. Kasi, hindi rin nila ako masisisi na natatayo siya, gagabitin siya ng isang Director General na katulad ng Director Lasso na nagko-cover dun sa kanyang appointing Authority. yung authority. Biro mo pinagtatanggol. Alagad ka ng batas eh. Tatatanggol mo yung Ibang bangag. panahon na lang ba? Yayakapin mo yung sistema kahit mali. That's true. Di ba? Hindi naman ako. Merong president eh. Bakit ako? Oh, sige, i-dismiss nyo ko. Ito yung alagad ako ng batas, tungkulin ko ipatupad ito. Di ba? Ibiro mo, walang kinalaman ito. Di ba? Di ba pagkaalagad ka ng batas, iyaharang mo yung buhay mo? Ako kinabukasan ko. Halos kamatayan, para nga akong patay na buhay na eh. Bakit? Tinanggal ako eh. Tinanggal yung karir ko. Tinanggal yung trabaho ko. Diba? Dahil nga, alagad ako ng batas. Kung alagad ka ng batas, dapat ikaw yung magtatama. Ikaw yung magiging instrumento ng pagtatama. Biro mo, utos ng boss, lagi na lang ba, ganyan? Yun. Hindi pwede yun. Illegal na yun eh. Yes, abusive of power. Sir, isa pa doon, dahil sinasabi ni PIDEA Chief Lazo na, yun nga, character assassination, at may pagkakataon pa nga doon, sir, na tinatanong siya ni Senator Bato, na ikaw ang tinatanong na kung ang dokumento ba ay totoo. Sumagot na siya na hindi. Kumbaga, inagaw niya yung eksena niyo para sa'yo. Right? Ako dapat ang mag-authenticate noon. Kasi ako lang ang merong karapatan na magsasabi kung peke yan o totoo. Pirma mo ba yan? Hindi nga naman pirma yun eh.